Ngayon, pakinggan natin yung ano niya, yung sasabihin niya patungkol dito sa hinahanap niyang flood control ha. Kasi ikaw hindi ka nakikinig eh. Sige, pasok. Ay, nako, talaga naman. Thank you. Disappointed, sir? Yes, disappointed? Extremely. Well, more than disappointed. I'm actually, I'm getting very angry. Meron bang angry tumatawa? Anak ng tinapay ka, Bongbong. Walang ganyang galit. Putang ina, pag ako galit, pati sarili ko, inaaway ko. Ay, pagkagalit, di ba? Alam mo yun, hindi ka talaga proper eh. Sobrang hina mo talaga, sir, sa totoo lang. Kasi, hindi mo na nga alam yung trabaho mo. Hindi mo na nga alam na tinutulongges ka ng mga nasa paligid mo. Yung magalit, hindi mo pa alam kung paano. Oo. Talaga. Hindi niya alam kung paano siya magagalit. Saan ka makakita ng nagagalit, tumatawa? Sabi ko nga sa inyo eh. Alam niyo, sabi ni Inday Sara, alam niyo, si Bongbong, yung ginagawa niya, yung ginagawa ni Bongbong na yan na pag-expose sa flood control, kasi nga, para sa susunod na bumaha, kapag wala nang sisisihin tao, bakit? Umamin na sila sa pagkakamali nila eh. Di ba ganyan ang ganyan ang style ng mga, ako ganyan ang style ko eh. Sa opisina, ganyan ang style ko. Siyempre, may mga tao ako, meron din akong boss. So kapag nagalit yung boss ko at may nakita siyang mali sa ginawa ko, putya, hindi na ako nagdadahilan. Lalo na kung alam ko na talagang mali yung ginawa ko. Anong gagawin ko? Aamin na ako kagad. Sir, sorry po talaga. Na-mislook ko ito. Hindi na po ito mauulit. Rest assured. Diba? Magagalit ka pa ba? Hindi na. Umamin ka na eh. Ganun lang yun. So ngayon, ito si Bongbong, ganun ang ginagawa niya. Dahil galit na tao, kunyari, kasama niyo ako. Ginakagalitan siya ng tao eh. Pangako ka ng flood control. Kaya ikaw sinungaling ka eh, 'di ba? Gaganon siya. So, siya ang binubuntunan ng tao, kaya ang gagawin niya, ituturo niya sa iba yung sisi. Kunyari, pati siya galit. Eto, pak. Eto yung mga kontraktor, Eto yung palagay ko nga, sabi nga may mga nakita pa nga akong post sa Facebook na baka hindi nagkabayaran ng patas eh. Baka ang kumita yung kabila lang, baka yung side nila hindi kumita kaya ini-expose nila yung mga yung mga kasamahan nila. Sabi ko nga sa inyo eh. Meron talagang pagkakataon na ang sistema ginagamot niya yung sarili niya eh. At ito na yun, natural na ginagamot ng pagkakataon ang sistema. Kita mo to, sila nagtitirahan. This is under your administration. This is under your leadership. Kahit na co-equal branch mo ang Congress at ang Senado, ikaw pa din ang bossing ng Pilipinas, ikaw pa din ang driver. So kailangan kung magalit ka ng todo at kailangan i-expose mo lahat kung pwede lang. Natatandaan niyo si Pangulong Duterte pag nagalit? Naglalabas ng matrix yan, puta, magsasabi ng mga pangalan yan, idemanda niyo ko kung gusto niyo. Tangina ninyo, mga kawatan kayo ha. Nilalagay niya lahat yan, di ba? Yung mga 5 general na pinangalanan niya, pati mga mayor, pinangalanan niya na sangkot sa drugs. Anong ginawa? Nagsiliparan. Ito wala eh. Wala eh. Mantakin mo galit ka na tapos patawa-tawa ka pa. Kaya nga tama yung sinasabi ni Inday na ginagawa niya lang yan, naghuhugas kamay lang para hindi siya madamay, bumaha ulit sa susunod. Ang sisisihin na ng taong bayan, hindi na siya. Ang sisisihin na ng taong bayan, yung mga yung mga kongresista, ipinagyayabang niya ito sa kanyang sona. Tapos biglang ngayon, pinagyayabang mo sa sona, wala naman pala. Ganyan kasinungaling tong visit na ito. Magpapakita sila ng mga ginagawa nila, pero pag hinanap mo, wala naman talaga. Hindi natutulog. Hindi na natutulog, hindi na kumakain. Sobrang busy, sabi ni Claire Castro. Trabaho daw ng trabaho. Tapos putang ina, wala palang nagagawang trabaho. This is what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works. Completed ang record. Tapos, umuungol ka lang eh. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan niyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha sa kabila. Galit ka na niyan. So, yes. Gumaganyan, walang magagawa yan, Bongbong. Putang ina, kahit magpakamatay ka niya, walang magagawa yan. Yung pag-ungol-ungol mo, walang magagawa yan. Ano ang plano mo? Hindi ba? Ano ang plano mo? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang sige, putang ina, nasuso ka na. Hindi alam kung anong sasabihin. Sige. Fresh water supply for houses. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga anong klaseng leader to?
Anong klaseng presidente to? Sabi ko nga sa inyo, alam nyo sa Middle East, pagka nagnakaw ka, putol kamay. Pag pumatay ka, pugot. Nandito sa Pilipinas, harap-harapan, tinatarantado ka. Tapos ang gagawin mo, uungol ka na ng uungol. Di namin kailangan yan. Wala may... Presidents. So yes, no, I'm not disappointed. I'm angry. Sir, so the COA fraud audit of Bulacan Project. Angry ka na yan, sir. Para mas angry pa sa'yo yung galit. Anong end goal niyo, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami yan. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talaga I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because Thinking very hard. Nag-isip ka pa niyan, ha? Economic sabotage. Putang ina niyan. Di ba graft and corruption yan? Plunder yan, hindi ba? Kaya nga dapat yung plunder bitay. Ayop na yan. Economic sabotage. economic sabotage is very clearly. Tignan natin, ha, yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag ano. Kasi Yun, pagkatayan na nga eh. Yung utang sana, mababawasan kung naging maayos ito. So, ibig sabihin, hindi niya nabawasan yung utang, nagdagdag na naman siya. Di ba, utang na naman sila ng 2 trilyon? 2.5 trilyon na naman yung uutangin nila. Mantakin mo, hindi pa sila nakakabawas, may dahilan na siya. Kaya hindi nila nabawasan dahil dito sa mga nangyayari na to. So, utang sila ulit, tapos ganito ulit ang gagawin. Sabi ko nga sa inyo dito kay Bongbong, mabibilib ka eh. Oh, napakayabang nito. Napakayabang nito sabihin maayos ang Pilipinas. Economically stable daw tayo. Maayos daw ang estado ng war on drugs. Bloodless, walang nahuhuling drug lord. Tapos mga smuggler, binalaan niya, bilang ng oras, bilang ng araw nyo. Nagbilang lang pala ng araw. Hanggang ngayon, walang nakukulong na smuggler, walang nakukulong na hoarder. Dito sa DPWH, sinabi na daw ito ni Inday Sara sa kanya. Sinabi ko na yan sa kanya noon. Sir, yung mga congressman, putangin na, kumakatkong. Hindi daw niya pinansin. Kung talagang ito, hindi kawatan to, sana, inimbestigahan niya na nun. Hindi pinansin. Tapos ngayon, saka ka ngayon magkikilos, saka ka maghahanap. Hindi ba ibig sabihin hindi sincero itong kanyang ginagawa ngayon? Kasi noon pa daw sinabi sa kanya eh. Sinabi na noon, hindi pa rin ginawa. Tapos ngayon, magdo-double time. Ngayon, magkikilos. Tapos, mag-iinarte. Kunyari, depressed na depressed. Mamaya, baka maglasing na naman yan. babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera? Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Huwag nang kasuhan. Kinokontradict niya yung sarili niya eh. Mantakin mo sabi niya, hahabulin natin to. Kakasuhan natin to. Economic sabotage. Tapos biglang, kakasuhan mo. Tatagal lang. Ano mangyayari? In the meantime, we have to actually still build the Ayun. Gastos na naman. Okay nang ina yan. Ngayon, we actually have to build. Okay, so gastos na naman. Tama? Tang inang galing. Sino ang gagastos? Taong bayan. Kanino ipapagawa? Sa DPWH. Kanino ibibigay ng DPWH yung trabaho? Sa parehas na kumpanya. Naputang ina gumawa ng ghost project na yan. Tarantado talaga eh, di ba? Mga gago talaga eh. Tanong mo, ito lang kasi yan. Ako presidente, putang ina, sinong contractor to? Pukin ang ina nyo, bibitayin ko kayo, hayop kayo. Tang ina nyo, magtago na kayo. Di ba? Ganyan ang galit. Meron bang galit? Galit na ako eh. Galit na ako. Galit na ako. Meron bang ganung galit? Pucha yan. Kaya ang daming kriminal ngayon eh. Kaya ang daming kriminal. Sabi ko sa inyo sa Europe, kaya ang daming magnanakaw. Kasi hindi pinaparusahan sa ibang bansa yung magnanakaw eh. Ganon din dito. Ang bait ng presidente, mantakin mo, ninakawan ka. Anong sabi niya? Gagawin na lang natin ulit. Tangina niya, kala mo, sa kabulsa niya nang gagaling yung pera. Buti sana kung pera mo, yung ipang-aabono mo dyan, puta pera na naman ng taong bayan yan eh. Mangungutang ka na naman para ipagawa eh. Tapos, ganyan ulit ang gagawin ng mga yan. Bakit? Hindi nyo pinakukulong eh. Ako ya, mga hudas kayo, putang ina, itong kontraktor nito, ang kontraktor nito si ganito. Ang may-ari si ganito, putang ina mo, kahit saan ka magtago, hanapin kita. Tarantado ka. Di ba? Ganun. At sino ang ang DPWH nito, pumirma ng ng completion nito. Putangin na mo, isa ka pa. Magtago na kayo. Siguro putangin na kalaboso kayo sa akin. Ganun.
Tapos, ang sasabihin mo susunod, puta, tatanggalan na natin ang lisensyang hayop na yan. Ibaban na natin buong angkan yan sa mga nagbibid dito sa gobyerno. Tatanggalin natin lahat lahat ng DPWH dito sa lugar na to. Pati mayor, barangay, puta lahat ipapaano natin. Hindi pa pwedeng di alam na mayor yan. Hihingi yan ng permit eh. Chichik ng mayor yan eh. Kung natatapos, magkakukutsaba sila dyan. Yun ang sabihin mo, hahantingin ko kayo mula umpisa, mula kapitan kagawad hanggang sa kaduluduluhan putang ina ninyo. Wala akong papatawarin, humanda kayo kung hindi kayo lulutang ngayon at kung hindi nyo ibabalik yung pera ng taong bayan, putang ina nyo, maniwala kayo. Lulutang kayo sa Manila Bay. Ganun ang gagawin ko. Ganun ang sasabihin ko kung talagang matibay kang presidente. May presidente ba ganyan? Galit na ako. Tatambakan ko sila ng mga kaso. Kaya lang, matagal yung kaso. Ayun nga, mangungutang na naman tayo. So papagawa na lang natin ulit yan. Bopols talagang pucha talaga naman. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tao. Putang ina, pinaglihi talaga sa manika ito. Buti pa yung manika kahit papaano, pag sinabi mong maging piloto siya, nagiging piloto siya eh. Dadamitan mo lang siyang ganun, piloto na siya eh. Dadamitan mo siya ng engineer na siya eh. Pucha, itong tao na to, wala. Kahit anong gawin natin dito, wala tayong mahihita talaga dito. Wala, hintayin talaga natin yung 2 kalahating taon pa. Flood control projects. Sir, nationwide yung filing. I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng gusto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Bakit mo ka-aasa sa ibang tao? Ang laki-laki ng confidential fund mo. Ang laki-laki ng budget mo. Magtrabaho ka. Tama yung ginagawa mo, napuntahan mo. Pero nakita mo na wala ka pang action, no? Hindi mo alam how to deal with your anger. Wala ka talagang pakialam. Kaya, ultimong pagiging galit, hindi mo alam gampanan. Meron bang galit na ganyan? Sabi ko sa'yo, kung galit ako lang, baka lahat ng hawak ko, hinagis ko na eh. Wala talaga itong tao na to. Sobrang hina mo, sir. Sobrang weak mo. Kaya tinatarantado ka ng mga tao sa paligid mo. Ewan ko kung tinatarantado ka o pare-parehas kayong tarantado. Ewan ko. Sa totoo lang, gulong-gulong. Gusto namin maawa sa'yo. Kaya lang, nuknukan ng yabang mo eh. Nakala mo pag gagaling-galing mo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin ng mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klase kontratista. So that's what we're going to do. Kung galing kami sa isang barangay, so di ba, medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid din yung mga flood control? Nasa? Well, maraming parang hindi naman kailangan. Kahit sa design. Maraming style yan eh. Number one, yun. Sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon na... Alam mo naman pala eh. Di ba alam mo naman pala eh? Bakit hindi ka pa nun kumilos? Alam mo naman pala ganun ang style nila. Bakit ngayon ka lang nag-iiyak? Na flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno malalim. So, isa yun. Yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis. Di ba? Wala. Hindi ganyan magalit, sir. Papakitaan kita kung paano i-address yung tao. Paano, ha? Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. If I'm into the presidency for 2 weeks, tapos walang maniwala sa akin, walang susunod, then even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ako kasi sabi ko, ordinaryong tao lang ako, ayaw kong mapahiya. Diba? Yun yung sinasabi natin. Na kapag ang presidente, ganito kalambot kay Bongbong, even if you give him his lifetime, his remaining years of his life, walang magagawa ito. Maniwala kayo, walang magagawa ito. Kahit pahabain mo, gawin mong 30 years, tangina walang magagawa ito. Kung walang nagawa ito sa unang 3 taon, wala nang magagawa ito sa susunod na 3 taon niya. Sabi nga ni Duterte, kung wala akong magagawa sa loob ng 2 buwan, wala akong magagawa sa loob ng mas mahabang panahon.
Oo. Ganun po talaga. Kapag may ipinatupad ka, kailangan agad-agad, kailangan matibay, kailangan firm. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan talagang mag-i-assert mo yung kapangyarihan. It is within the power of the president to impose. To impose. Sabi ko nga sa inyo, yung ginawa ni Pangulong Duterte na tinakot niya yung mga kriminal, that's within his right at nasa trabaho niya yun na takutin lahat ng kriminal. Di ba? Papaano si Pangulong Duterte gumalaw noong dyan sa airport? Noong may tanimbala, anong ginawa ni Pangulong Duterte? Sabi niya, putang ina nyo tatanggalin ko kayong lahat kapag hindi kayo nagsipagtinuan dyan. Hindi ba? Nawala yung tanimbala agad. Anong sinabi niya? Kapag noong nagpunta siya doon sa airport, nakita niya yung mga tao nakasalampak sa simento, yung mga OFW. Nagalit siya. Sabi niya, ano yan? Gusto ko, hindi nyo tinatrato yung mga Pilipino na ganyan. Gumawa kayo ng lugar. Kung walang lugar, putya yung Jollibee, tanggalin nyo yan. Yun ang ginawa, sinabi niya. Tanggalin nyo yung Jollibee dyan. Lagyan nyo ng mga upuan yan para may upuan yung mga tao. Hindi pwedeng walang upuan yung mga tao. Siyempre, sabi nga ni Tugade, magpo-procure ka na naman ng upuan. It will take time para lang sa mga bidding-bidding. Kaya ang ginawa ni Tugade, out of his own pocket, dahil sa takot niya kay Pangulong Duterte, inabunuhan niya yung mga silya, extra na silya. Nag-order siya. Ni-reimburse na lang niya. Nag-order siya ng mga silya para lang may maupuan yung mga tao. Kasi nga, sabi ni Duterte, pagbalik ko dapat, wala na yan ha. Wala akong pake. Kung sino yung mga rumirenta dito sa airport natin, tanggalin nyo yan. Mas importante yung mga tao kaysa sa kita. Hindi ba anong ginawa? Nagkaroon ng upuan. Ang dami ng upuan ngayon sa airport. Kulang pa din. Pero nagkaroon ng upuan. Ganon si Pangulo. Pagka yung mga pulis, anong ginagawa niya sa mga eskalawag? Pinupuntahan niya siya mismo. Putangin na nyo ha. Pasalamat kayo. Merong camera. Kung walang camera, pinagsasampal ko kayo. Kayo, lahat kayo, mapupunta kayo sa Mindanao. Hindi ba ganon ang ginagawa niya? Ganyan ang leader. Hindi yung, I'm more than disappointed, I'm angry. Kita mo yung gumaganon-ganon lang. Walang katuturan. Kaya pag sinabi ko kuminto kayo. And for those really, alam ko na, I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. S-T-O-P. Just stop. Just obey the law. And for the civilians, wala kong hingin. Sabi nila, may extrajudicial killing. But it's not that, it's really the interest of the country. Gagawin ko po yan. I will stop corruption, walang droga, kung maaari lang, maubos ko. Pati tao, okay lang sa akin. Di ba ganyan? Uubusin ko kahit tao. Wala akong pake, basta maayos ko. Yun yung sinasabi natin, sir, na dapat assertion. Kailangan firm. Hindi pwedeng iuungol-ungol ka, hindi pwedeng lilinga-linga ka, hindi pwedeng ganun. Kasi, putang ina yan, unless kasapakat ka, kaya malambot ka, or talagang mahinang nilalang ka lang. Kaya totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte na mahinang nilalang ito. Walang alam ito. Yun yung sinasabi niya noong 2021. Sabi niya pagka nagkaroon ng kalamidad, tignan mo, hindi alam ang gagawin niyan. True enough. Ganun talaga. Mantakin mo, hindi rin niya kayang i-manage pati yung galit niya. This is how you're supposed to treat at this is how you're supposed to this is how you're supposed to communicate sa mga kriminal sa Pilipinas. Diyos ko po.